Hello, what's up? So, dahil dangat-ngat ng mga huskies ang mga aso ko yung aking IEM, kailangan ko ng bagong IEM. And I found this one. This is Fosi Audio and this is the IM4 model. Open back in-ear monitor. So, bagong IEM. And for the specs, eto, yan. Sa inyo na lang, okay? And syempre, sinama ko na din ng DAC para syempre, sulit yung audio experience. Of course, kasi USB Type-C ito and alam naman natin na ang mga smartphones ngayon ay USB Type-C na lahat. Wala ng 3.5mm jack. So, here we go. Hopefully, ito na yung sagot sa hinahanap ko na DAC. Okay? Na high quality DAC. Okay. But anyway, umpisa natin dito muna sa IEM. So, this one, again, this is the Fosi Audio IM4. Alright. Open na natin. Yo. Nice. Uy, ang ganda ng box. Fosi Audio. Hear the unheard. Oh ha? Saan ka pa? Pakinggan mo ang hindi mo pa naririnig. Alright. Meron tayong manual, some literature. So, guide ito. Ay my God, what is this? Look at that. No, that is premium build. Oh, tingnan nyo naman, oh. Sino magsasabing pipitsugin ito? Oh my God, look at that. What is this? Royal blue and leather. Ito natin. Ayun, nandito pala yung mga ear tips. Ang daming ear tips. Want to sawa ka rin sa ear tips. Ear tips dito, ear tips doon, at ear tips pa bandang doon, at replacement para sa lagay ng ear tips din. Ang dami niya, no? So, ito pang malalaki ang butas ng tenga. Malalaki eh, para mas makita nyo. Yan, iba-iba yung size. Iba-iba nga ba o feeling ko lang yun? Malalaki to eh. May maliliit dito. Dito walang maliliit. So, yeah, I think ito yung pinakamaliit na, or ito. Nandito yata yung pinakamaliliit. So, marami kang pagpipilian talaga dito, Wanto Sawa. Sabi mo natin to. And of course, we have the cable. Uy, solid. Ganda rin ang kwa. Ganito yung nangat-ngat na IEM ko. So, parang bumalik lang siya sa akin. Alright. So, nice. And this one is may logo tayo dito ng Fosi Audio. That's right. Yes. And of course, meron din tayong, what is this? So, parang 2-pin ito. 2-pin input para sa mismong earbuds dito later. And we have here sa dugtungan. I'm not sure kung gawa sa bakal to, pero it feels like bakal ang gawa. Alright. And of course, what else? Meron pa ba? Wala na. So, kunin na natin to. Ito na nga. Look at these gems. Oh, ganda ng build oh. Parang aluminum body ito. I think premium. Yung aluminum ng iPhone or ng what you call it, Samsung. Parang ganun siyang aluminum. High quality and ganda ng design, no? Look at that detail. And here, nandito ang Fosi Audio left. So, ito yung supposedly the right. Yes, ito yung right. Andun yung microphone. Andun, may butas na microphone din dito. Sa taas lang ng Fosi Audio na name. And of course, ito yung pwedeng palitan. Pinakita natin replacement kanina. Ito yon. Okay, dito naman, dito yung pinaka-slot niya. Dito ay sasaksak yung 2 pins kanina sa wire. Alright. So, setup na natin. So, unang-unang piliin ko muna yung pinakamaliit since maliit lang ang butas ng tenga ko. So, I assume pinakamaganda rito si this one. Itong pair na to. Okay, so tabi na natin itong mga spare. And if ever man na napagsawaan ko na, tapo ko na to and pwede ko ibenta ito na lang siguro. Pero so far sa mga gamit kong IEM, hindi pa ako nagsasawa and talaga namang nagagamit ko for movie marathon, sound trip, most of the time sound trip at saka audiobook. So solid kasi lalo pagka nandun ako sa terrace, papahangin lang, chill. Best talaga tong ganito, mayroon kang high definition audio. Siyempre, para sa sarili ko na lang din naman, bakit pipitsugin ng ipapagamit ko sarili ko kung afford ka naman, di ba? So why not, di ba? Ika nga kung sarili mo ba titipirin mo pa? So, ito yung mga ganitong high-end, this high quality na mga gamit. Kumpara na lang din naman sa sarili mo, parang regalo mo na lang din para sa sarili mo to, di ba? Anyway, ang dami kong sinabi, setup muna natin. So, papasok ko na to. Ang ganda nito, black tip. Pero yung replacement dito is gold tip. So, if you prefer the gold tip, ayan, ito yun, pwede mong palitan. But this one, I like this, the black tip. Para mas bagay siya sa aluminum design itong mismong earbuds na to. So, pasok na natin. Patagid lang yan. And there. Yun, no? Dali lang pong ipasok. Dali lang isetup ito. Kapag nasanay ka ng gumamit ng IEM, no, wala, gasino na lang yan. Mas dali na lang mag-setup yan. Oh, and pasok. Make sure lang na fit na fit. So right now, siyempre kailangan ipapartner natin left and right. Supposedly, may nakasulat ditong left and right. Meron nga ba? Okay, may nakasulat pala dito. Left is blue, right is red. Okay, so this is blue, so left ito. You know, eto na nga. So, wait, bago natin i-test yan, gusto ko na rin i-unbox itong isang to. This is the DAC, the MD3 DAC
which is kung saan pwede na natin gamitin direct dito sa USB Type-C, since this is 3.5mm jack and ilan lang ang mga 3.5mm jack natin to, like this retro gaming, yan pwede yan dito of course, and sa computer, sa laptop, and what else, sa mga old flagships na lang na meron pang 3.5mm jack. But what if ang phone mo is puro ganito na lang, puro Type-C na lang, wala nang 3.5mm jack? So this is where the MD3 comes in. Ito yung magiging bridge ng dalawa. Kung gusto mong ma-enjoy ito and full control, itong IEM, no latency. Kung mag-gaming ka, zero latency dito. Literal. Kasi ang problem sa Bluetooth is merong at least ang pinakamababang latency na lang yata makukuha mo yun, which is nasa high-end lang is 5 millisecond. And usually nasa 20 to 30 millisecond yung. But here, with this, IEM, naka-wired ka, zero delay, 0 millisecond kapag ito gamit mo sa gaming. Yes. So, open na rin natin to. Again, those are examples lang naman. Siyempre, iba-iba tayo ng mga reason bakit bibili tayo ng IEM. And of course, with this one, meron pa tayong DAC. Yun yung mga scenario na pwede nyo siyang gamitin. And of course, yan pala yung chip na gamit niya. ES9039Q2M DAC chip. Okay? And this one is unique din. Bakit nagustuhan ko to and naging curious din ako bakit itong inavail ko is dahil meron siyang sariling display. Yes, may LCD display ito. So yeah, that also means rechargeable ito. Okay. So open na natin. Again, this is also from Fosi Audio. Okay, tabi mo natin yan. Ito yung kasama. Okay. May kasama tayong mga user manuals. And ito na yung unit. Oh, look at that. It's tiny. Parang maliit lang na cellphone. Okay. So this is nice. And I believe pwede itong MagSafe. So actually, ang pinaka-design nito is para sa mga phone na may MagSafe. Especially sa iPhones. So sa mga iPhone users yan, itong unit na ito talaga ay design talaga para sa MagSafe. That is why ang pangalan nito is Fosi Audio MD3 MagDAC. Yan. Okay. This is a MagDAC. I think this is first of its kind na DAC controller na MagSafe. Okay? This one. So, tanggalin muna natin pala to. May iba pa bang kasama? Check ko muna saglit bago tayo tumuloy, ha? So, meron tayong charging and data cable. Actually, dalawa ito. Kasi, ito yung part na i-connect sa smartphone natin. And ito naman yung sa IEM na part. Oh, see that? Kompleto, di ba? Meron Type-C, 3.5mm jack, and 4.4mm jack. Pwede supported. So, high-end po. So, hindi lang po ito pang mobile phone lang, ha? Pwede rin po ito sa mga high-end yun ng mga gamit, even sa 4.4mm jack. Okay, so that is why dalawa ang kasamang cable. Data cable po yan. And we have here, in case na yung phone mo, for Android smartphones na walang MagSafe support, ito po ididikit nyo sa likod ng phone nyo. Since meron naman na akong case, actually, buti yung case ko is meron ng MagSafe na support. Okay, so magagamit natin later. Tabi ko muna itong mga to para hindi makalat. Hopefully may charge, pero wait, ano pa lang pa siya, nakasarado pa rin pala. Wait lang. Okay, so here we are. Konting tour lang muna tayo. Mukhang ito ay leather. It feels like leather back. And then we have here Fosi Audio. Ang cute naman, ang ganda. That's Fosi Audio. And then we have here some slots, Type-C, 3.5 and 4.4mm jack. Buttons here. I'm not sure what is this, pero this looks like volume rocker. So negative, positive. Probably ito ay enter or confirm button siguro ito, parang ganun. And again, another Type-C here. Ito yung kukonek natin sa phone mismo, okay? So, we have also here the display. Wait, meron naman ulit dito pangalan Fosi Audio and meron tayong plastic cover sa display na to. On ko nga, on na to. It doesn't say here kung paano siya i-on. Baka kailangan isaksak ko muna para mag-on siya. So, I'm not sure kung dito ang gagamitin ko. Baka ito. Kasi diretso na sa phone. Iyon. Okay. So, MagSafe nga siya. Look at that. Cute. Again, para to sa mga talagang audiophiles. Talagang kung gusto nyo ma-enhance ang inyong audio experience. Ito yun. Tingin ko malaking tulong ito. Actually, itong device na to, itong MagDAC na to ay hindi naman exclusive for Fosi Audio. Of course, best partner talaga nito is this Fosi Audio IM4. This one. This is the IM4 and this is the MD3 MagDAC. So, ito talaga partner. They are, if you want the best experience, best result, these are the partners. Ito yung bibili mo ng sabay. But, of course, this is not just exclusive dito. Pwede nyo pong gamitin din yung sarili nyo mga IEMs and other audio gadgets and pwede nyo pong isaksak dito as long as for audio purposes, of course. And then, saksak na natin pala ngayon. Oh, okay. So, para mag-on nga siya is kailangan isaksak mo. So, kukuha siya ng charge dito sa phone. And of course, nabasa ko na rin kanina, pwede mo siyang i-charge using here. Saksak mo dito yung charger mo and siya na mag-transfer dito. So, basically, kung ang problema mo is malulobat ka na, dito mo lang isasaksak. Dito ka mag-charge.
Charge na nito kasama yung phone. Diretso na dito sa phone. Okay? Understood? So, click natin. Touchscreen din siguro to. Ano? Okay? Oh, no. Hindi siya touchscreen. So, ito, enter natin. Volume. Okay. So, look at that. Extra screen. So, may screen na ako sa taas for volume din. And then, I have another one for another volume. Okay? Kakatuwa lang. Of course, these are different purposes naman. This is for the phone only. And this one is for the dock. Kung kagaya ko kayo na gumagamit pa rin ng old school 3.5mm jack. Yes, this for this. So, konting test muna tayo saglit. Bibigyan ko kayo ng mabilis na feedback lang. I think, kailangan ko ilipat pala rito sa kabila. And then, saksak dito. Yun. Start muna tayo sa 30% volume. And, try ko muna saglit. For now, gamitin ko muna. Initial lang naman to. Tatry ko muna siya saglit. Kasi wala akong dito nakasave na FLAC audio. Try ko muna sa YouTube Music. Mamaya itetest ko rin after nito. Gusto ko lang muna siyang mabigyan ng first impression. I know this is not the same as using the talaga. Some high quality audio. Pero okay na muna to for now. For initial test pa lang naman. Wow! What is this? What is this sorcery? Oh my God, this is so nice. Oh, pwede pala siyang palitan ng image. Heard and heard. Okay, sounds cool. We are using 48 kilohertz high definition U2F1. 40% lang kailangan ko. Hindi ko na marinig ang sarili ko. This is wow. I think mas malakas ito. I'm not sure kung ang pinaka-reason is itong IEM. Or probably kaya mas malakas siya ngayon is dahil ito. Iba yung lakas po niya. Parang nasa loob ako ng isang malaking club. And solid po. Walang echo. Wala akong narinig na ganon. I'm just using 30%. Hindi ko na marinig ang sarili ko. Again, hindi siya nababasag. Walang crackling. Wala na. Solid po. Buo yung sound. Buo yung audio. Going up, I'm lost na sa sounds. Going higher. My God. Now this is the sound. Ganda ng bass buong buo. Paparinig ko sa inyo saglit. That's 50%. I'm not sure kung narinig ko, but and we'll go higher pa para mas ma-appreciate nyo. I'm sure hindi nyo maririnig to, but this is so nice. Going 75% siguro tayo. 75%. That sound, diba? I'm sure naririnig nyo ganyang so nice. Anyway, balikan ko kayo after a few days. Itetest ko pa siya. Siyempre gusto kong ma-experience talaga siya sa mga entertainment na kinukonsume ko. Like yun nga, movie marathon, watching 4K videos sa computer ko. Tapos isasaksa ko rito, full immersion, yung Zack Snyder Justice League. My God, yung Watchmen Ultimate Edition o kaya yung, what do you call this? Yung mga old classics like Independence Day. Basta yung may mga 4K high-end edition, mga Blu-ray edition ng mga movies. Masarap sigurado panoorin dito. And of course, sound trip. Walang kamatayang sound trip. Mga Pinoy sounds, rock sounds dito. Okay? So, enjoy ko muna. Balikan ko kayo. Skip na natin. Let's go! Okay, finally, after a week, more than a week na ba? Basta matagal-tagal na rin. So, gamit ko na siya sa aking Samsung S24 Ultra. Note ko lang na pwede pong gamitin ito sa lahat ng Android smartphone especially kapag walang headphone jack. Pwede po ito kasi ito na po yung magiging headphone jack nyo. Dito siya isasaksa. Sa mga nag-skip sa intro, meron po siyang headphone jack dito. So, ito yung ikakabit mo sa Type-C. Yes. And then headphone jack naman sa gilid. Supported po niya ang 3.5mm port at saka 4.4mm port for balance. Kung ang problema nyo naman is, what if gusto mo mag-charge? Nakasaksak sa Type-C. Don't worry. Kasi dito sa kabilang side, dito mo isasaksak yung charger mo, yung charging brick mo, yung USB Type-C mo. Dito po, and yes, i-deliver niya po yung charge from here, diretso na sa smartphone mo. So, dalawa po ang pina-power up niya. Kung sakasakali dito mo isasaksak itong mismong dock na to, okay? In terms of quality naman ng earbuds, dito naman tayo kay IM4. IM4 actually has one of the best din actually na pang high-end. I think it's safe to say na pang high-end na rin yung quality nito kasi ang ganda po. Even at peak volume, hindi po siya nababasag. Super immersive po yung dating. The bass, very alive po talaga. Solid.
hindi siya nagkakaroon ng garaw-garaw or anything. Parang feeling mo talaga nandun ka sa studio. Kung gusto mo talaga ng full immersion, this IM4 is highly recommended talaga. Worthy nakapalit nung kinagat ng husky ko na IEM ko. Ito yon, solid to. And the design was okay to actually. Hindi siya mukhang perlas ng silanganan. This one, more modern design. I like this one. And yun nga, solid din yung bigat. Sakto lang, hindi yung sakit. Again, pwede ka naman mamili ng sizes ng ear tips mo. Kasama naman yung mga ear tips. Ang dami doon, iba-ibang size. Kung alin ang pasok sa tenga mo, pili ka lang doon. So, kasama na doon sa box, solid sa binayaran mo yung part na yun. Hindi mo na problema yun. Napaka-importante pa man din yung size ng ear tips. Kasi kung ang ear tips na kasama is hindi perfectly fit sa butas ng tenga mo, well, hindi mo ma-experience 100% yung talagang full capacity or full ganda at clarity ng IEM. Especially this IEM, the Fosi Audio IM4. Oh, chef's kiss this one. And solid po talaga. For the specs, ito pabibigay ko sa inyo. Yan, that's the Fosi Audio IM4 na specs just in case na curious kayo. Now, for this DAC naman, this Fosi Audio MD3 Mag DAC na to, napaka-solid po ito. Actually, hindi lang ito pang phone. Nagagamit ko rin ito sa computer ko. Yan, pakita ko sa inyo dyan. Yes, actually, mas na-enhance nito yung sound quality nung aking IEM. Actually, hindi lang pang IEM. Pwede nyo rin po itong isaksak sa mga speakers nyo. Okay? Not just, this MD3 DAC is not exclusive sa Fosi Audio lang ng mga products din. Pwede nyo rin po siyang isaksak sa ibang mga speaker devices nyo. Basta meron siyang support for 3.5mm jack and 4.4mm port. Solid po yan. Mas ma-enjoy nyo po ito. At actually, nag-amplify din. Actually, may amplification effect din siya. Kapag dito nyo sinaksak yung speaker nyo, hindi lang mas buong-buo yung dating nung sounds, mas amplified pa yung lakas. So, in a way, parang amplifier din siya, plus, mas malinaw nga na buga ng speaker. Unless yung speaker mo na problema, basag talaga yung speaker mo. Wala akong magagawa doon. But for me, sinaksak ko siya actually sa isang Dolby Atmos ko dito na speaker. Oh, dumadugundong ang buong bahay, walang basag na sound, everything is clear. Highly recommended to sa mga gamers lalo. Okay, kung gusto niyo ng walang lag, walang delay yung audio, talagang real time na pag pindot mo, may tunog, pag may putok ng baril, naririnig mo yung footsteps, real time, no delay, mag-IEM na kayo. Talagang mas maganda pa rin yung wired. Iba pa rin po ang effect ng wireds. Wala kasi pa rin naiimbento na Bluetooth audio na 0 millisecond or 0 delay. Wala pang ganun. Ang pinaka-lowest is yung 5 millisecond. High-end po yun, aabot ng 15,000 to 50,000. Actually, 30,000 hanggang 50,000 yata nakita ko na ganun. The typical na mga low latency na mga earbuds, na mga Bluetooth earbuds, 15 to 20 milliseconds. While those still feel naman na parang real time, iba pa rin yung talagang zero delay. Wired, go wired talaga. Go wired. This is IEM for you. Solid. Okay? Highly recommend. Iwan ko link dito sa video description para legit yung mabili nyo talaga na unit. And this one naman, for all your DAC needs, kung gusto nyong enhanced audio, kahit hindi IEM ang gamit nyo, basta gusto nyo na maisaksak sa inyong Type-C, ito po yun. Ako, dito na muna ako mag-i-stay. Solid to. I like this one. So, I'm gonna keep this. If you're interested sa mga ganitong style ng video, please consider subscribing, like, and sharing. This is Rain Mangyar again. I'll talk to you again soon. I'm out.